Gusto mo takbia? Gusto. Sayang, naghiwalay na tayo. Habang buhay. Pangarap Montag na lang yan. Hawakan mo ang iyong singsing sa kasal. Umalis ka. Akian, simula nang magkasama tayo. Hindi kita pinabayaan. May nagawa ba ako? Mali? Akin na ang lahat ng ari-arian mo. Ngayon, wala ka ng silbi. Ikaw. Akian, nagbibiro ka ba sa akin ngayon? Di ba? Noon, isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako. Hindi ka naman siguro masamang babae. Ang tanga Montag talaga. Sabihin ko na sa'yo, yung taong nagligtas sa'yo noon. Hindi ako, yun. Ano? Bulag ako. Noon, may nagsabi sa akin na may relasyon ka kay Jen Agyang. Totoo pala. Ngayon, wala na rin yan sa'yo. Masama kang tao. Ikaf. Kinfeng, ang lakas ng loob mo. Hinawakan mo ang babae ko. Kuya Feng. Uling. Babae mo? Liu Qian. Ang dali mo palang makuha. Ikaf. Kuya Feng, huwag kang makinig sa kanya. Tapusin mo na siya. Zugurin Nuyo. Parian N. Yo. Ako. Ngayon, may lakas ka pa bang magsalita? Takot ka bang sabihin ko? Mukhang totoo nga ang relasyon mo kay Jen Agyang. Kung malaman niya, ikaw at ang pinsan niya. Anong sinabi niya? Wawala. Lakas Montag PA. Itapon niyo sa bangin, pakainin sa asong gubat. Maghanda kayo, tawagin ang mga tropa. May patay tayong ihahanda. Sinong nagsalita? Multo. Nakikinig sa lahat ng hayop na mamahala sa mga halimaw. Ito ba ang sinaunang 10,000 beast technique ng aming angkan? Kumusta? Nakuha mo na ba? Yung pera. Para SIO, yun. Kung hindi mabayaran, bala na ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Ngayon, lahat ng ari-arian niya. Nazatin na. May isa pang lumang bahay, malaki ang halaga. Dapat sapat na ito para mabayaran muna ang interest. Tungkol sa natitira, si Bosso naman, ay pupunta sa barangay para mag-invest, di ba? Kapatid mo ang kapitan, pagdating ng pondo sa investment. Hindi ba madali na lang itong imanipula? Mukhang maganda rin. Pero yung lumang bahay nila, pansamantalang tinirhan. Ang balo sa barangay na si Bay. Ha? Anong gagawin natin? Naalala mo ba yung sinumpa nating tao sa loan agreement? Habang nandyan ang dokumentong ito, sa atin din ang bahay na yon. Husay Montag talaga, mahal. Tara na. Beast mode activate. Halika. Borrowing Beast's physique. Pati sugat ay gumaling. Sino yan? Ha? Anong nangyari? Hindi ko inakala sa gitna ng gubat ay may ganito kagandang babae. Kinfeng, ano nang iniisip mo? Unahin natin ang pagligtas. Ganda, kailangan kong hilahin ang lason. Ito ay para iligtas ka. Huwag mo akong sisihin.
Ano nang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala, ganda. Nililigtas kita. Nagdadahilan ka. Kita kong hinahalikan mo ang binti ko. Anong halik? Ginagamit ko ang bibig para alisin ang lason. Bastos ka. Yehey! Nagliligtas ng tao, walang pasasalamat. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng matutuluyan. Kaya ako nilugyan. Hanggang sa wala na akong materhan. Hindi ko alam kung pwede pa sa lumang bahay. Nako, sinusundan niya ako. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Ha? Ano ba talaga ang gusto mo? May tao sa bahay namin. Sigurado ka bang bahay mo ito? Binabalaan kita, namatay ang asawa ko noong kasal namin. Malas ako kapag hinawakan mo ako. Malas din ang sasapitin mo. Paano mo nakuha ang susi ng bahay ko? Hindi ko na lang pag-uusapan yung mga nakaraan mong pagiging walang utang na loob. Pero itong bahay na ito, noon pa ay sa barangay captain. Dahil sa awa sa iyo nang mamatay ang asawa mo, ipinahirap lang ito sa iyo ng pribado. Ngayong bumalik na ako, pwede ka nang mag-impake at umalis. Pwede bang hindi na ako umalis? Hindi pwede. Ako ang nagkamali noon, pero ngayon. Wala na talaga akong mapupuntahan. Sigurado hindi mo ako pababayaan. Na isang mahina at babae lang na makitira sa kalye? Sa totoo lang, maraming kwarto rito. Pwede ka namang manirahan pansamantala. Pero syempre, sa mundong ito, walang libreng tanghalian. Basta huwag mo lang ako paalisin, tutulungan kita. Maghahanda ng tama, maglalaba, magluluto. Meron din akong matandang baka na pwedeng tumulong sa trabaho. Parang hindi naman lugi na bigla na lang may magandang katulong. Sige, usap na yan. Dahil sa pagod mo ngayon, siguradong gutom ka na. Lulutuan na lang kita. Yu, ganyan talaga siya. Balita ko masarap ang medium rare na steak. Subukan kaya natin ngayong gabi. Mali ako, huwag kang ganyan. Okay lang din pala na may babaeng nakatira. Matagal na akong hindi nakakauwi. Ang linis pa rin pala. Kakaiba, akala ko magluluto siya, bakit ngayon? Nag-shower na lang bigla. Hindi man lang isinara ang pinto. Ay, andyan ka na pala. Pwede bang ibigay mo sa akin ang tuwalya? Parang hindi naman tama to, dalawa lang tayo, baka may mangyari. Nakuha Montag BA? Bakit parang kakaiba ang boses mo? Bahala na, tinawag naman niya ako. Tumutulong lang naman ako. Pwede bang hilutin mo rin ang likod ko? Ha? Grabe naman ang hiling mo. Bakit lang ang hinihilo Montag? Pwede namang ibang parte. Parang hindi naman tama to. Ayun, dyan mismo. Ete, bakit parang biglang lumaki ang kamay mo? At ang init pa? 8? Ay, manyak. Huminto ka. Gago ka, papatayin kita. Hoy, teka. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Kapatid mo? Hindi ko alam.
Kanina nag-shower siya. Pinapasok niya ako para hilutin ang likod niya, kaya pumasok ako. Akala ko ikaw yon. E di sana tiningnan mo muna kung sino talaga yon bago ka pumasok. Hindi kung ako ang maliligo, tiyak na titingin ka. Ete, huwag mo siyang pakinggan. Siya ay isang manyak. Hayaan mo akong patayin siya para mawala ang masama. Hindi, pakinggan mo ako ay inosente talaga. Huwag kang tatakbo. Papatayin kita. Kilala mo, kilala. Papatayin kita. Sandali, wag na kayong mag-away. HMP. Talagang hindi kayo kakain. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin. Sige, kasalanan ko, humihingi ako ng tawad sa inyong dalawa, okay na? Kasalanan ko, hindi ko sinabi sa inyo na may pangatlo dito sa bahay. Sige na, wag na kayong magalit, kumain na kayo bago lumamig. Ang tunay na lalaki ay hindi nakikipag-away sa babae. TSK. Bakit walang lasa? Walang mantika at asin. Mga bruha, ang may-ari ng bahay na ito ay may utang sa akin, at Duina. Lumipat na kayong dalawa sa bahay ko. Nandito rin pala si Kin. Malaki ang swerte mo. Huwag kayong mag-alala, ang buhay ko ay mas mahaba kaysa sa inyong dalawa. Na pinagsama pa. Ikaf. Kayong dalawa, balak ko pa sanang hanapin kayo pagkatapos. Pero hindi ko inaasahan kayo ang lumapit sa akin. Mukhang ang lakas mo lang ay ang bibig mo. Aminin mo ang pagkakautang na ito, 30,000 kung hindi mabayaran. Ang bahay na ito ang kapalit. Bakantehin ang bahay. Chen Xiaofeng, ngayon ang bahay na ito ay sa amin na dalawa kung gusto mong galawin ito. Tanungin mo muna kung papayag ako. Tama, May lalaki pa sa bahay. Mga babae, umatras muna kayo, Chen. Noong una, kasabot mo si Liu Qian. Para lokohin ako na pirmahan ang pagkakautang, ito pala ang plano mo. Ano naman gayon? Nakasulat ito at may pulang thumbmark mo. Kahit saan ka magreklamo, wala kang panalo. Kung nakasulat ito, ang due date ng pagkakautang ay 3 araw pa. Ano naman? Wala ka naman talagang pera, bumalik ka na lang sa baryo. At humingi ng tulong sa biyudang ito, sa tingin mo ba, sa loob ng 3 araw, makakakuha ka ng 30,000. Kung hindi ko mabayaran ang utang sa loob ng 3 araw, kunin niyo ang bahay. Pero ngayon, kung sino man ang maglakas loob na galawin ito, papatayin ko siya. Kuya, wala na siyang kahit ano ngayon. Makingat ka, baka desperado na siya. Sech, 3 araw pa. Hihintayin kong lumuhod ka sa harap ko. Kayong dalawang babae, payo ko sa inyo, mag-empake na kayo ng maaga. Lumipat na kayo sa bahay ko. Ikaw, Alice, Yeli, ang bilis mo. Mukhang para sa utang ni Liu Qian. Grabe ang pagsisikap mo. para lang mabayaran ang utang mo ang hiniram ko. Kung hindi mabayaran, bala na ako. Ngayon, natanggap ko na ang pamana ng Wan Shuju. Sa hinaharap, sino ang magmamakaawa sa kung sino, mahirap sabihin. Kuya Feng, paano kung talagang mabayaran niya ang pera? Titseha, Zia? 30 milyon, imposibleng mabayaran niya. At saka sabi ng kapatid ko, malapit na dumating ang puhunan ni Bosu. Huwag kang matakot. Tara. 30 mil, hindi biro yon, baka. Ipagbili na lang natin yung matandang baka. Hindi naman kailangan, naalala ko sa kanluran ng Baryo Maylawa. Maraming isdang siya doon, di ba? Mabenta raw yung isda pero mahirap hulihin. Marami nang nagtangka, walang nahuli. Hintayin mo na lang ang isda. Ang ganda, mahal ang shad, mahigit 1,000 kada kilo. Ang dami pala. Mukhang manghuhuli ng isda para mabayaran ang utang. Tara. Hulihin monta. Sino yan?
Ako siempre, ano ba? Sa totoo lang, ang lakas ng loob mo. Gulo-gulo na sa bahay, may oras ka pang mag-ingay dito. Anong sinasabi mo? Layas ka, kahapong hindi kita sinuntok, nang angati ka na ba? Hoy ikaw. Layas ka. Hinahanap mo ba yung gulo? Babala ko sa'yo, huwag mo akong guluhin. Kung hindi, isasama ko na ang lahat ng utang mo. Sige. Gusto mong manghuli ng isda para mabayaran ang utang? Sige, hulihin Montag. Oy. Bakit ka tumigil? Tuloy mo, sasabihin ko sa iyo. Ngayon, nandito lang ako. Kahit isang isda lang ang mahuli mo. Tatawagin kitang tatay. Sigurado ka. Sigurado, asiguradong sigurado. Sige, ipapakita ko sa'yo ang kakayahan ng tatay. Dating isda. Ito, hindi ito makatarungan. Hoy anak, kamusta ang ginawa ng tatay? Anong ipinagmamalaki mo? Isang balde lang ng isda yan, sakto. Ngayon, akin na ang balde ng isda na to. Aray, hinampas Montag ako? Asawa, ikaw, hahampasin kita ng 3 bises. Aray, Anak at manugang, hinampas ang tatay. Grabe ang kasalanan nyo. Tigilan nyo na. Hasilan ang best. Tigilan nyo na. Tandaan mo, sa susunod kapag nakita mo ako sa daan, si King Feng. Tatawagin mo akong tatay. Hintayin Montag ako. Kapitan, si King Feng ay nagnanakaw ng isda dito. Hindi lang sinaktan si Feng, minolestia pa niya si Ed. Ano? Nasaktan si Xiao Qian? Aray, Xiao Qian. Okay ka lang ha, Xiao Qian? masakit. Kuya, hindi mo man lang tinanong kung okay lang ang bunso mong kapatid. Alam ka o namang malakas ka. Sedge, tulungan mo akong hulihin ito. Magnanakaw na Kinfeng. Inutusan kitang ibaba ang isda at humingi ng tawad kay Xiao Feng at kay Xiao Qian. Chen Deqiang. Sigurado ka bang tutulungan mo ang pinsan mong mang-api? Kinfeng, huwag kang magsinungaling. Ako si Chen Daqiang, kilalang kilala bilang mabuting kapitan. Kilalang kilala bilang sakim at manyak. Sa palagay ko, ang asawa ng kapatid mo ang pinakamay alam nito. Kadiri ka. Xiao Feng, patahimikin mo siya. Chen Xiaofeng, payo ko sa'yo. Bago pa ako magalit, umalis ka na dito. Ay, hinamak mo pa ang kuya ko. Ngayon ko lang ipapakita sa'yo kung ilang mata mayroon ang Diyos. Zaktan Nuozia. Lakas ng kalabaw, dating. Kamusta? May gustong sumubok pa? Kung wala, aalis na ako. Kin, huwag kang masyadong magmalaki. Kung hindi mo maibibigay ang 30,000 pagkalipas ng 2 araw, hindi lang bahay mo ang kukunin ko. Gagawin ko pang habang buhay kang makulong. Walang problema. Pero babalaan din kita. Ikaw at ang isang tao, mas mabuti kung magpakumbaba kayo ngayon kung hindi ang mga ginagawa nyo. Kapag nalaman ng buong barangay, magiging masaya ang lahat. Ikaf. Ete, kahit gamitan pa ng hulbot-hulbot, mahirap hulihin ang mga hito. Siguro natatakot siya kay Chen Xiaofeng. Kaya umalis na lang siya nang walang paalam. Hindi siya ganoong klaseng tao. Ate, ano bang pinainom niya SIO? Kung makakauwi siya ngayon ng isda, ako na ang maglilingkod sa kanya araw-araw. Ako naman ang magpapainit ng kanyang kama. Ah, sinabi nyo yan ha. Ang dami. Ikaw ang humuli ng lahat ng ito. Ay, walang kahirap-hirap. HMP, Sverte lang, yan.
Ethan, bigla akong nauuhaw. Sino ba yung nagsabing maghahatid sa akin ng tubig? Hito. Lanan. Ganito lang ang ugali mo. Ginoo, inumin po ninyo. Lanan. Ang tamis. You. Luluto na lang ako ng pagkain. Yung sinabi niya kanina, natupad na. Ikaw. Yung pagpapainit ng kama, narinig ko yon. Walang modo. Kung magpapainit man, sa gabi na. Ngayon, magluluto muna ako. Sa gabi. Magandang gabi. Hay. Nakipag-away sa magkapatid na Chen, nasira pa ang mga isda. Mukhang hindi na mabebenta. Bukas na ang huling araw para bayaran ang utang. Ano na ang gagawin ko? Ano to? Bato ng isda, o di kaya ihulagway ng tubig, nagkakahalaga ng 50,000. Ano? Ito ba yung pinakamahalagang hulagway ng tubig? Kapag ibinenta to, hindi lang mababayaran ang utang. Makakabili pa tayo ng karne para gumanda ang buhay. Hindi ko alam kung kaya itong bilhin sa bayan. Maligayang pagdating, Boss Su. Isang malaking tao ang dumating. Mukhang may nais naman ang magkapatid na Chen. Sana dumating na siya. Ayokong maging walang kwenta. Kuya Tiga, pare. Ang pera ko, hindi ko nababayaran, kaya sundin natin ang patakaran. 50,000, isang parte, kabuuan, 20,000. Kuya Tiga, alam ko mali ako, babayaran ka o talaga. Pakawalan mo na ako. Huwag, pakiusap, wala talaga akong pera sa card. Ano ang ipambabayad mo? 4 na parte, sakto ang 2 kamay at 2 paa. Galaf, may pera ako, Kuya Tiga, patawaring Montag na ako. May pera ako. Si Bosso ay pupunta sa aming barangay para mamuhunan. Makukuha ko ang pundo ng pamumuhunan, 3 araw. Kung hindi ko pa rin makita ang pera, itatapon kita sa ilog. Maging pagkain ng isda. Tara, Humph. Ang ganda ng kotse. Naku, Bosso, dumating ka rin. Malugod po naming tinatanggap ang inyong pagdating sa aming barangay ng Peach Blossom. Salamat sa inyong pagtanggap. Ang pamumuhunan ko sa inyong barangay ay dahil sa narinig kong si Kapitan Chendakyang ay may mabuting asal at matuwid, kaya kayong lahat, huwag kayong mag-alala. Ang pinsan ko, siya ang kilalang kilala, na mabuting kapitan sa buong lugar. Halika, ipapasyal kita. Siege. Kinfeng, umalis ka na. Kung nagali si Bosso, gagantihan kita. Iyan taong umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ginoo, sandali lang, pwede ko bang makita ang iyong water avoiding bid? Kilala mo pala ito. Interesado talaga ako sa mga kakaibang kayamanan. Kung totoo ang iyong bid, bibilhin ko ito. Ipagbibili ko rin naman pareho lang at mukhang seryoso itong babae. Sige na nga. Ang ganda, malambot at may magandang pattern. Bibilhin ko ang water avoiding bid na ito sa halagang 80,000. Ano? Hindi ako nagkakamali? Val, 10,000? Ang sira-sirang bagay na ito ay nakakahalaga ng 80,000? Ginoong Kin, bibilhin ko ang water avoiding bid na ito sa 80,000. Gusto mo bang transfer o cash? Hoy, Bosso, huwag mo siyang pansinin, ang pera. Ibigay mo na lang sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kayamanang ito ay natagpuan sa aming barangay, kaya pag-aari. Ito ng aking kuya, umalis ka na. Bosso, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya, ang bagay na ito.
ay nakita niya sa isda na ninakaw niya sa aming fish pond. Kaya pag-ari namin yon. 80,000 kasama na ang pundo sa pamumuhunan. May matitira pa pagkatapos bayaran ang utang, Kinfeng. Talagang swerte ka sa pera ah. Hi, Chen Xiaofeng. Ang lakas ng loob mo, wala kang hiya. Ganito na lang, nasaan ang kapitan ninyo? Pakinggan natin ang sasabihin ng kapitan. Tiyak na patas at makatarungan ang kapitan. Tara, tawagin mo ang kuya ko. Kuya, bago ako dumating, nakita ko na. Wala si Kuya Dakyang at ang asawa niya. Ano ba yan? Itong si Chen, may panahon pa para makipagtalo. Yung pinsan ko at ang girlfriend niya, naglalambingan sa maisan. Hindi pa nila alam. Hindi mo ba hinahanap ang kuya mo? Nasa tabi ng ilog ngayon ang kuya mo. Hindi lang ang kuya mo, pati ang mahal mong si Liu Qian nandun. Tumigil ka. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Dahil lang ba kinuha ko ang girlfriend mo? Galit ka? Gusto mo makalat ng sismis? Sige, bahala ka. Hoy, sa pagkakaalam ko, si Kapitan Chen ay taong may prinsipyo. Kaya nga ako namuhunan. Dahil diyan, Hindi tama na siraan mo siya. Hindi ba masyadong mali? Kin, harap-hapan mo nang sinisiraan ang kuya ko kay Bosu. Mukhang gusto mo lang guluhin ang pamumuhunan. Pa sa kapakanan ng mga tao, handa akong patunayan. Pero kung hindi totoo ang sinasabi mo, at sinisiraan mo ang kuya ko, siraan mo ang interes ng lahat, pwede kang makulong ng matagal. Sigurado ka? Baka dapat hindi na lang. Baka mahiya ka lang mamaya. Basta mapatunayang walang problema. Iyak na matutuloy ang pamumuhunan ni Bosu. May pangbayad na ako kay Kuya Hu. Tara, samahan niyo ako. Tara na. Kuya Feng, parang gumagalaw talaga yung mga tambo. Ano? Kuya, anong ginagawa mo? Kuya, Akyan, anong ginagawa niyo? Tingnan mo sila, naku, wala na bang hiya? Xiao Feng, misunderstanding lang ito, maniniwala ka ba? Mahal, may insekto kasi sa katawan ko, kaya tinatanggal ni kuya. Akala Montag ba tanga ako? Xiao Feng, wala talagang nangyayari sa amin ni Xiao Qian. Itinuring kitang kuya, tapos ginaganito mo ako? Alam ng lahat na close si Dakyang at Xiao Feng, pero hindi ko inakalang ganito kalala. Akala ko matino si Dakyang, pero hindi pala, hindi ko inakala. Palusot palazia. Hahaha tama. Walong haya. Tama na. Xiao Feng, kuya, ipapaliwanag ko mamaya sa'yo ang tungkol kay Xiao Qian. Nandito pa si Bosu. Kung gusto mong bayaran ang utang mo, tumahimik ka muna. Sige. Unahin muna natin ang investment. Ay, Bosu. Pasensya na po, Bosu. Misunderstanding lang ito. Naipaliwanag na namin ngayon ay, pwede na nating pag-usapan ang investment. Kapitan Chen, huwag na nating pag-usapan ang investment. Hindi ko ilalagay ang pera ko sa isang tulad mong basura. At maglaloko. Huwag naman, Bosu. Ginong Qin, halika po, gusto ko sanang makipag-usap sa inyo. Tungkol sa Pearl. CJ, Ginong Qin, pwede ba ang 80,000 para sa Pearl na ito? Sage, pwede. Ano po ang gusto ninyo? Bank transfer o cash? Bank transfer na lang. Sige. 80,000 pesos ang pumasok sa alipay. May pera na tayo, kailangan natin gumanda ang buhay. Nga pala Bosu, hindi na natin itutuloy ang investment. Babalik na ba kayo sa lungsod? Oo. Pwede ba akong sumabay? Bibili lang ako sa bayan. Walang problema, sakay na. Kuya Hu, maniwala ka sa akin, may pag-isa pa ang investment. Kakausapin ko sila na maayos, hintayin mo ako, sige, atakehin sila. Bagbugin ninyo ang tatlo hanggang sa mamatay. Tigilan niyo na. Nakatan niyo, apa na, tigilan niyo na. Bosu, pwede bang ibaba mo ako sa mall na lang? Walang problema, Ginong Qin, gusto ko lang itanong. Meron pa ba kayong pearl na ganito? May kakaibang sakit ang lolo ko, kailangan niya ng bagay na malamig at basa para gumaling. Pasensya na Bosu, ang mga ganitong bagay. Ay bihira lang, isa lang ang meron ako. Miss, biglang lumala ang sakit ng lolo, malala na. Bilis, bumalik tayo sa bahay. Ginong Qin, pasensya na, lumala ang sakit ng lolo ko. Hindi ko na kayo madadala sa mall, pwede bang? Sumama muna kayo sa amin sa residence. Okay lang, unahin natin ang lolo mo. Bilis. Lolo. Laoju, kumusta na si lolo? Nakatingin lang ng doktor.
Sabi ng doktor, biglang lumala ang kalagayan ni Lolo. Baka hindi na siya makalagpas ngayong araw. Lolo, please, hanapin ninyo si Dr. Liu. Noong una, hindi pa si Dr. Liu ang nakapagpahaba ng buhay ni Lolo. Hindi ba si Dr. Liu ang nakapagpahaba ng buhay ni Lolo? Pinapunta na namin siya. Hindi na kailangan. Chufay, ano ang ginagawa mo rito? Suru. Ang kondisyon na sinabi ko sa iyo noon, pwede pa rin. Pakasalan Montag ako. Sisiguraduhin kong mabubuhay pa ang lolo mo ng 1 taon. Hindi mangyayari yon. Ang mga doktor ng pamilya Chu, kumpara kay Dr. Liu, wala silang kwenta. Pinapunta ko na siya. Ginong Chu. Dr. Liu, dumating ka na. Tingnan mo, si Lolo. Ito ay baka. Kailangan muna itanong ang opinyon ni Ginoong Chu. Dr. Liu, ano ang ibig mong sabihin? Dr. Liu ay kasama na ngayon sa pamilya Chu. Kung gusto mong maligtas ang lolo mo, wala kang pagpipilian. Kailangan mong pakasalan ako. Walang hiya ka. Ngayon, pipili ka. Pakasalan mo ako at papagamutin ka agad ni Dr. Liu ang lolo mo. O hintayin mo hanggang mamayang gabi at hindi na muling mabubuksan ang mga mata ng lolo mo. O hintayin mo hanggang mamayang gabi at hindi na muling mabubuksan ang mga mata ng lolo mo. Hi. Sino ka ba? Sinasamantala mo ang kalagayan. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Saan galing itong probinsyanong ito? Lumabas ka. Hindi ito bahay mo, hindi mo ako mapapalabas. Bosu, hindi ka pwedeng sumuko. Sa ganitong mababang uri ng tao. AMEA, madali lang sabihin. Kung may kakayahan ka, gamutin mo ang sakit ni Lolo Su para hindi na kailangang pag-isipan ni Miss Su. Hindi na kailangang pag-isipan ni Miss Su. Ginoong Qin, salamat sa pagsalita para sa akin. Pero napakahalaga talaga sa akin si Lolo. Sa loob ng maraming taon, si Dr. Liu lang ang nakakapagpahaba ng buhay ni Lolo nang hindi lumalala. Baka pwede mo munang magpahinga sa sala at uminom ng tsaa. Ngayon, hindi lang sakit ni Lolo ang problema. Matagal nang gustong-gusto ako ni Chufei. Kung mananatili siya rito, baka may paghiganti siya ni Chufei. Bosu, huwag kang matakot. Kung ganito na lang sila, ngayon mismo babawin ko ang kanilang kahihiyan. Ang ginintuang palaka may kakayahang magtaboy ng masasamang espiritu. Walang problema sa pag-diagnose ng sakit. Lakas ng ginintuang palaka, halika. Paano? Nakatayo dito ng matagal, hindi ko magalaw, hindi alam kung paano mag-diagnose ng sakit, no? Su, mas mabuting paalisin mo na lang itong gago. Tapos tanggapin mo ang kondisyon niyong Master Chu. Para, may pag-isa si Lolo Su. Tapos na ako mag-diagnose. Kung nakatayo lang diyan, titingin-tingin lang, makakapag-diagnose ka na ng sakit. Kakainin ko itong buong pack ng kalayo. Ang sakit ni Lolo. Dahil sa lupa apoy na pumasok sa katawan, sumunog sa puso, nagdulot ng apoy lason na umatake sa puso. 10 butas sarado. Ginoong Qin, paano mo? Dr. Liu, ngayon, pwede mo nang kainin ang iyong pack ng karayom. Imposible. Paano mo nalaman? Kahit alam Montag, kaya Montag tayong gamutin? Walang ako. Hindi mabubuhay hanggang gabi. Doktor ka pa naman. Hindi mo ba alam? Kung kaya mong makita, kaya mo ring gamutin. Ginoong Qin, ibig mong sabihin. Bosu, kailangan ko ngayon ng isang bagay na may kinalaman sa puting unggoy. Estatwa, larawan, pwede. Langshu, bisa mo tak, hanapin mo tak. Opo. Anong klaseng kalaban? Yung Master Pu, malamang may Nagpapalipas lang ng oras. Ginoong Qin, sakto, may koleksyon si Lolo. Ang ganitong lawan, ang pangalan ng painting. Buting unggoy nagbibigay ng milokoton. Tingnan ninyo kung pwede. Pwede. Ang puting unggoy ay kilala bilang doktor ng hayop. May sakit man o may sugat. Kaya kumuha ng iba't ibang halaman sa bundok, mag-diagnose at maggamot sa sarili. Kung hiramin natin ang kanyang kaalaman para gamutin ang tao. Parang panghuli sa mababang dimensyon yan. Ginoong Qin, tingnan ninyo kung paano gamitin ito. Anong silbi nito? Pwede bang magpagamot ang isang painting? Ito lang ang iniisip niya, ibenta para sa pera. Dahil itong painting na ito, si Lolo Su noon, binili niya ito ng mahal sa action noon. Basta ma-stabilize lang ni Ginoong Qin ang kalagayan ni Lolo. Kahit hindi lang ang painting na ito, kahit ano ibibigay ko. Bosu, pasensya na, hindi ko. Kaya i-stabilize lang ang kalagayan ni Lolo. Ginoong Qin, kayo. Balak ko siyang gamutin ng tuluyan. Ano? Isabit mo na. Opo. Ang puting unggoy kumakain ng daan-daang halaman, gumagaling ang libu-libong sakit. Ngayong araw, si Qin Feng, gamit ang daang hayop na paraan, tatawag sa puting unggoy. Ito, ang puting unggoy sa painting, buhay na.
Siyan tao, halika. Pumunta. Lolo. Ang pagsakay sa hayop na hindi buhay ay napakalaking konsumo. Halos maubos ang aking lakas. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ginupin, siya ang nagligtas sa inyo. Salamat, Ginukin. Ah, maliit na bagay lang, Lolo. Bagong galing ka lang sa sakit. Mas mabuting huminga ka muna at magpahinga. Siege. Zinosila. Chufei, ano pa ang ginagawa mo dito? Gusto mo bang ako pa ang mag-anyaya sa iyo? Hoy, bata, hintayin Montag ako. Tara na. Dr. Kin, maraming salamat sa iyong pagligtas sa akin. Ikaf. Maaari kang humingi ng anumang gantimpala, basta kayang ibigay ng aming pamilya Su. Walang problema. Hindi na, Lolo. Noon, binili ni Bosso ang aking bishipero sa presyong mas mataas kaysa sa merkado. Nagpapasalamat na ako. Ah, tune na dakila. Pero may isa akong hiling. Sabihin Montag. Kung may oras si Bosso, pwede mo ba akong tulungan hanapin? Ang babaeng may ganitong marka. Marahil may koneksyon siya sa pagkawala ng aking mga magulang. Sige, tutulungan kitang maghanap. Salamat, Bosso. Ngayong nagising na ang lolo. Ah, kailangan ko pang bumili ng ilang bagay at dalhin sa baryo. Mauna na ako. Ah, ipapahatid kita ng driver. Ah, hindi na. Ako na lang. Samahan mo na lang ang lolo. Sige, ingat. Ah, ang galing sa medisina, hindi naghahangad ng kayamanan. Mabuti, hahaha. Ah, oo nga pala, Xiaoru. Sa alaala ko, wala ka pang kasintahan, di ba? Maganda si Dr. Kin. Lolo. Hindi mo ba sinabi na maliban sa iyo, walang makakapagpagaling sa matandang iyon? Bakit ngayon ay, madali lang siyang nagpagaling? Ano ang masasabi Montag, Young Master Chu? Alam mo naman, sa mahabang panahon, ang sakit ni Lolo, Su ay ako lang ang nakokontrol. Ang aking kakayahan sa medisina ay walang duda. Ang tanging paliwanag ay handa ang batang iyon. Handa. Handa siya at may dala. Mayroong bagay na makakapagpagaling sa karamdaman ni matandang Su. Tungkol naman doon sa puting unggoy at iba pa. Mga panlilinlang lang, yan sa mundo ng martial arts. Paalang takpan, yung gamit niyang panggamot. HMP. Young Master Chu, kahit wala yung takana ni matandang Su, es alakas ng inyong angkan ng Chu. Hindi pa ba kayo makakayakay? Suru, Zuempre. Malapit na yung seremonya para sa paghahanap ng gamot, kunting kilos lang. Makukuha ko si Suru, makukuha ko ang angkan ng Su. Pero, yung lalaking yun, sinira niya ang plano ko. Talagang hindi ko siya palalampasin. Halika, alamin mo ang impormasyon niya. Opo. Bakit parang pamilyar yung paraan ng pakilos ng batang yun? Parang narinig ko na yan dati. Ang dami nitong mga bagay, malamang. Hindi pa to nagamit ni Bairuyo. Kapag nakita nila to, maaaring mapakasan na lang sa akin sa tuwa. Bayoyu, umalis ka diyan. Kailangan ka ulang yung bakuran na. 2. Pagdating ng panahon, kapag wala na kayong matuluyang dalawa, pwede kayong lumipat sa bahay ko. Ah, hehe. Pwey, panaginip yan. Kahit sa ilalim ng tulay kami matulog ng Edco, hindi kami pupunta sa bahay mo. Yung boses ni Bunso. Ay naku, yung mga yun. Nandito na naman para manggulo. Elyu, bakit ka ganyan? Hindi naman sa'yo, tong bahay na to. Basta, wag Montag lang ako hadlangan. Pwede pa rin kayong dalawa dito tumira pagkatapos. Libre na ang renta. Gusto mo kapalik ang katawan namin, di ba? Zuempre naman. Walang libreng pagkain sa mundo. Hani, Aray. Kamusta? Sulit na, 2. Umalis ka na. Hag-ari ni Kinfeng, sa bahay. Wala kang karapatang galawin to. Gusto ng palakang kumain ng gansa. Pwey. Ayaf mong tanggapin yung kabaitan ka o. Di idea? Hani, gawin Montag na. Huwag nyo na silang pansinin. Kung ayaw nila magbigay. Gibayin na lang natin, tapos pasok. Gibeng niyo. Sino nang maglakas loob gumalaw? Bumalik ka na. Sampalin mo siya. Gusto niyang agawin yung bahay mo. Chen Xiaofeng. Sino nang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na manggulo ulit sakin? Inampas Montag, kao. Gaganti ako. Hoy. Huwag kang mag-init ulo.
Ang ng bedong sombrero. Kinfeng, linisin mo ang bibig mo. Oy. Chen Xiaofeng. Ang laki ng pasensya mo nakasuot ka na ng berde mong sombrero. At ipinakita mo pa sa lahat. Tumahimik ka. Mga lalaking tulad mo lang. Ang binibigyan ni Aguyan ng berde mong sombrero. Tulad ko, tunay na lalaki. Si Aguyan ay kusang loob na sumama sa akin. Gets mo? Etsaka. Ipinaliwanag na ni Aguyan ang lahat sa akin. Inulang ang silasan. Ina, isang malaking pagkakamali lang ang nangyari sa kanyang kuya. Sige, kung gusto mong magsuot, suotin mo na lang. Pero, sino ang nagpahintulot sa iyo na gibain ang bahay ko? AME, ang bahay mo? Pasensya na. Ngayon, akin na ito. Malinaw na nakasula sa kasulatan. Baka nakalimutan mo na. Una, hindi pa tapos ang 3 araw na palugit at ang 30,000. Kung kaya kong bayaran. Ano ang gagawin mo? 30,000? Hindi, mali ang alala mo. 30,000. Kuya Hu, bigyan mo ako ng ilang araw, sigurado kong mababayaan ko. Kuya Hu, wala nang nag-invest, saan ka kukuha ng pambayad? Huwag kang mag-alala. Kapag mainit na ang kusilyo, hindi na ito magdudugo. At pwedeng pang-disinfect. Kuya Hu, may paraan ako. Talagang may paraan ako. Kuya Hu, tignan Montag. Tignan mo, ito ang kasulatan nung hiniram niya sa akin ang 30,000. May ginawa akong daya. Pwedeng baguhin ang nakasulat. Ngayon, pinalitan ko na ng 30,000. Kapag nakuha ko na ang lumang bahay na ito, sigurado mababayaran kita. Kuya Hu, talagang masama ka. Sige. Bibigyan pa kita ng ilang araw. Tignan mo ang kasulatang ito. Gayon. Hindi lang ang bahay ang kukunin ko, pati na ang 2 magkapatid na bahay ay magiging akin din. Magiging akin din. At ikaw, maghintay ka lang na hindi mo mabayaran. At sa kulungan ka na lang mamuhay sa susunod mong buhay. Chen Xiaofeng. Kung may sakit ka sa utak, magpagamot ka. Una. Pinamahan ko dahil sa kanilina mo at ni Lupian. Kahit aminin ko ang kasulatan, puti at itim, 30,000 lang ang nakasulat. Gusto mong umiwas sa utang? May 2 opisyal ng batas dito ngayon. Kung wala kang pera, handa ka na lang pumunta sa kulungan. Kinfeng, DEBA, tiningnan namin ang iyong kasulatan sa utang. Totoo nga ito. Malaki ang halaga kung hindi mo mababayaran. Kailangan mo naming samahan. May problema dito. Chen Xiaofeng. Liu Qian, kung gusto mong maghanap ng gulo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ang sulat sa kasulatan ay pwedeng baguhin, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung gagantihan kita, pagpalain ka ng Diyos, sandali lang ang 100 taon. Tigil ang oras. Aray. Hindi na gumagalaw. Niloloko mo ako. Ikaw ang may kasalanan nito. Ay, mas komportable na ako ngayon. Tapos na. Aray. Mahal, ano ang ginangyari sa'yo? Hindi ka alam, parang may nanampal. Sa akin ng 2 beses. Ang sakit ng mukha ko. Siguro masyado kang masama, kaya pinarusahan ka ng langit. Binigyan ka ng 2 malakas na sampal. Tumahimik ka. Isang tanong lang ang pera. Ayaw mo bang ibigay? Meron akong pera, pero ayaw kong ibigay. Gusto ko rin ang bahay. Ano nang magagawa mo sa akin? Sige, ikaw ang may gusto nito. Mga kasamang opisyal, narinig nyo na. Ang kayabangan niya, sobrang yabang niya. Hinihiling ko na, hindi ko na kailangan ang utang. Gusto ko lang ang bahay na ito, at ipakulong siya. Hindi ko inkla, ganito ka pala katanga.
Kinfeng. Tapos na ang magandang buhay mo. Kinfeng. Pag-isipan mong mabuti kung babayaan mo ang utang. Hindi ka makukulong. Kahit wala kang pambayaan gayon. Pwedeng mag-usap ng timeline para unti-unting bayaran. Kinfeng, napakalaki ng halaga. Kung nahihirapan ka, ako at si Bunso. Pwedeng tumulong sa'yo. HMP, kahit palagi Montag akong inapi. Kung magmamakaawa ka sa akin, pwede pa kitang tulungan. Tutulungan kita sa utang mo. Hindi na kailangan. Ayaw kong magbayad. Ano ngayon? Kung ganon, sumama ka na lang sa amin. Teka, paano ninyo nasabi na ako ang may utang sa kanya? Officer, tingnan mo, nagpapanggap na siyang baliw. Kinfeng, nandito ang kasulatan ng utang mo sa akin. Malinaw na nakasulat. Wala kang ebidensya, sinasabi mo lang na may kasulatan. Kinfeng, ayaw makipagtulungan at naninirang puri. Dagdagan pa ang kasalanan mo, dagdagan pa. Sige, ngayon lang, ipapaliwanag ko sa inyong tatlo. Heto, tingnan ninyo. 30,000 ang utang ni Kinfeng sa akin. Tingnan. Ete, tingnan mo, nakasulat dito. Si Jen Xiaofeng ang may utang ng 30,000 kay Kinfeng. Ano ito? Ano ba ito? Ikaw ang may utang sa akin ng 30,000. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Ikaw ba? Officer, nakita ninyo kanina. Wala akong ginawa. Peke ito. Ay, Gusto mo pang sirain ang ebidensya? Sabihin ko sa'yo. Ito ay kasulatan ng 30,000 kung tatanggalan mo ito. Papanagutin kita. Officer, pakisilip naman kung walang problema ang kasulatang ito. walang problema. Pero may iba pang detalye ang kasong ito. Kaya alis muna kami kung sakali. Kung ayaw magbayad ni Chen Xiaofeng, pwede nyo kaming hanapin. Sige, salamat. Paano mo nagawa ito? Ete, nakalimutan mo na. Si Jen Xiaofeng talaga ang may utang. Sa kanya ang pera. Pwey, gusto mo pa kaming matulog, ako at Ed ko, ano? Nadal ka rin, 30,000 ito. Niya. Baba. SA Peach Blossom Village, Ako ang Hari, Sino KBA, Hinahamon Montag PA Ako. Takbo na, Bunso. Ay, 9 ox and 2 tager, halika. Ek. Okay ka lang. Ate, buhay PA ako. Chen Xiaofeng, gusto mo bang mamatay? Ha? Kuyakin, alam ko mali na ako. Nakiusap, patawarin mo na ako. Alam ko na mali na ako. Ha? Patawarin ka. Pagtatangkang pagpatay sa bagay na yan pa lang. Pwede ka nang barilin. Itong pagkakataon, babala na lang ito sa'yo. 300,000. Kailangan kong makita yon sa loob ng 1 linggo. At isa pa, kung muling mangharas ka sa akin o sa magkapatid na ito, hindi kita patatawarin. Sage, 300,000. Ibibigay ko ang 300,000. Hindi na ako manghaharas sa inyo. Dalhin mo ang babaeng yan. Umalis ka na. Lumabas ka. Okay lang kayo? Kinfeng, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, ang kapatid ko ay. SA salamat. Hoy, iniligtas ko buhay mo, yun lang ang sasabihin mo. Ano PA gusto mo tag? hindi naman siguro gusto mong matulog ako sa'yo. Hindi, meron ka ng ate kao. Gusto mo pang 2 magkapatid. Di ba sapat ang isa? Gusto mo pang 2? Hoy, ano bang sinasabi mo? Wala namang relasyon ako sa ate mo. Kaya pala, Kinfeng, mukhang laging ganito. Ang lakas ng loob, ganito pala ang dahilan. Mukhang tahimik, pero pala talikero pala. Ahem. Huwag naman kayong maniwala sa kanya. Gawa-gawa lang niya yun. Ha? Anong gawa? Malabo ang relasyon mo sa at ko, at ninakaw mo pa ang pagligo ko. Naku, Huwag kang magsalita ng ganyan.
Hoy, maganda ba ito? Okay naman. Yung isa? Lenan, pwede rin. Pero sa palagay ko, mas bagay sa'yo yung isa. Walang hiya. Bakit ka bumili ng napakanipis na damit? Ano bang alam mo? Latest trend ito. Ito ang gusto ng mga nasa syudad. Talaga? Tama na ang pag-aastang maganda, kain na tayo. Hindi naman mawawala yung mga yan. Wow, buttered shrimp, beef topper, sweet and sour spare ribs. Hey, Ito lang ang nakikita ko sa malalaking restaurant sa lungsod. Kamusta? Ang galing ko, di ba? hindi na kita tatawaging masamang tao, mabuti kang tao. Ang tagal na naming hindi nakakakain ng maayos na pagkain. Huwag kang mag-alala, kasama mo na ako. Sa hinaharap, masarap na ang buhay natin. Kung hindi dahil sa kanya, gulay pa rin ang kinain namin. Naapi. Hoy, bakit gulay lang ang kinakain mo? Kainin mo to. Hoy, kayo na lang ang kumain. Masarap naman ang gulay. Heto, Huwag kang mag-alala. Kasama mo na ako sa hinaharap. Araw-araw ay makakakain kayo ng ganito. At wala nang makakaapi sa inyo. Kumain kayo ng maayos, ha? ito ba ang pakiramdam ng may lalaking maaasahan? Isad, paano ko siya mapapasalamatan? Habang lumalakas ako, mas maraming uri ng hayop ang kayang kontrolin. Ang dating lakas ng 9 na baka at 2 tigre ay hindi pa limitasyon. Sino? Ano ba yan? Ang tagal mong tumakbo ngayon, pagod ka na no? Masahihin ko ang paa mo. Ay naku. Ikaw, may problema ka ba? Kinfeng, mula nang ikasal tayo. Nang mamatay ang asawa ko, ako at ang kapatid ko. Laging inaapi sa baryo, araw-araw ay walang kasiguraduhan sa pagkain. Sila, gusto nilang hindi kami magtagumpay para. May pagkakataon silang pilitin kaming matulog sa kanila. Mula nang dumating ka, hindi na kami kumakain ng gulay araw-araw. Uminom ng lugaw, hindi pa namin naranasan ang ganitong magandang buhay. Ngayon, binilhan mo pa ako ng maraming magagandang bagay. At iniligtas mo ang kapatid ko, hindi ko talaga alam. Paano kita pasasalamatan? Yung ako, ginawa ko ito ng hindi. Hinihingi ang kapalit. Hindi mo kailangang gawin yan. Husa ko itong ginawa at saka, noong nakaraan. Nangako akong magpapainit ng kama para sa iyo. Ako. Bitiwan mo ako. Oh. Hehe, hating gabi na. Anong ginagawa mo dito? Hoy, ikaw, bakit? Hindi mo ba gusto? Gusto. Sino ba ang hindi magkakagusto dito, pero? Iniligtas mo ako, tapos bumili ka pa ng ganyang damit para sa akin. Hindi ba't gusto mo lang na magbalik loob ako bilang pasasalamat sa pagligtas mo? Ngayon, nandito na ako. Anong kinakatakot mo? Ako, hindi ko ibig sabihin yon. Ano ba ang ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala, ang ko. Natutulog na ngayon, hindi mo kailangang mag-alala na mahuli niya. Haha, siguradong mahuhuli niya. Kung mahuli, di mahuli. Sa barangay, maraming gustong kunin kaming magkapatid. Marami ang interesado, wala ka bang kahit konting pag-iisip? Huwag mo akong subukan, ako. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong pagsubok,
Anong ginagawa mo? Ako na nga ang nagpunta dito, tapos itutulak mo ako? Ay, umalis ka na, ang puso ko'y para lang sa ate mo. Sige, mukhang hindi ka talaga ang iniisip kong klase ng tao. Anong ibig mong sabihin? Kanina, nagising ako sa gitna ng tulog ko, nawawala ang ate ko. Nandito ba Zia S.I.O.? Pero kanina, gusto kitang biruin. Para makita kung talagang gusto mo ang ate ko. Siyempre, totoo naman. Ziga, pasado ka sa pagsubok, pero talagang wala ka bang kahit konting pagtingin sa akin? Kung ominin mo. Vida rin naman. Wala. Kahit konti. Nasa kama ang ate mo, may posibilidad ba? Ziga. Talagang wala sa'yo ang ate ko. Haha, ang ate mo, paano siya? Makakarating dito sa akin. Talaga? Ay, ano yun? Ay. Lanan. Tingin ko, nagkukunwari ka lang na hinahanap mo ang ate mo. Pero totoo, gusto mo na ako, kaya naghanap ka ng dahilan. Para makipag-date ng palihim. Anong ginagawa mo? Sino ang may gusto sa'yo? Walong haya. Kung totoo ka, hintayin mo munang pag-isipan ko. Uwi muna ako, baka hanapin ako ng kapatid ko. Baka magduda. CJ, Okay lang, marami pang pagkakataon sa hinaharap pero kapag nagkatuluyan tayo, ikaw ay. Huwag mong isipin ang kapatid ko ng ganoon. hindi ako. Kailan ko ba naisip ang kapatid mo? Nang ganoon? Sandali. Hindi talaga pwede ngayon mahuhuli ng kapatid ko. Yung marka mo, bakit wala na? Marka? Anong marka? Yung markang plum blossom, parang espesyal na birthmark. Wala hindi ko pa nakikita yun. CJ, Uwi na muna ako. nanay, tatay. Hahanapin ko kayo. Kumusta na si Dr. Kin? Okay na siya. Kailangan lang magpahinga ng ilang araw. Ayan, sabi ka una magaling talaga si Dr. Kin. Walang problema. Ikaf kasi. Pinapunta mo pa siya mula sa malayo. Pa mag-check up sa akin. Pasensya na sa abala. Okay lang, sakto. May itatanong din ako kay Bosu. Bosu, kumusta na yung tungkol sa markang plum blossom? May mga leads na. Yung may ganong marka, nagpakita dati sa Jiangcheng. Pero kailangan ko pang i-verify. Salamat, Bosu, kung may konkretong balita. Sabihin mo agad sa akin. Ziga. Suru, magsisimula na ang paghahanap sa bundok. Kung hindi ka pa pupunta, mag-book ka na ng hotel. Maghanda ka at hintayin mo ako. Panaginip mo yan. Chufi, ginagamit ang paghahanap sa bundok. Para takutin ka. Sa kanyang kakayahan at sa paghahanap sa bundok. Hindi ako kalaban niya. Dati tama yun, pero ngayon. May Dr. Kin na tayo. Chushao, ngayong nanalo ka. Bigyan mo naman kami ng parte. Huwag kayong mag-alala, basta kayo'y umatras. Ako na lang at ang Su family ang maglalaban. Pagkatapos kong manalo, yung mga herbal production area sa bundok, pareho pa rin kayo. Kung maganda pa ang mood ko, baka tulungan ko pa kayong maghana. Ong bait mo Chushao. Ito na yung bata. Nandiyan na rin yung lalaki. Anong kinakabahan ka? Paghahanap ito ng halamang gamot sa bundok, isa siyang probinsyano, may aso pa. Akala mo bakasyon mo?
Kamusta, Suru? Naisip mo na ba? Basta't mag-withdraw ka na ngayon. Hintayin mo ako sa gabi sa kwarto. Baka isipin ko. Napalakihin ng kaunti ang saklaw ng mga gamot ng pamilya Su. Kahit hindi ako kalaban mo, may iba pang mga pamilya. Hindi ka rin siguradong mananalo. Nag-isip ka ng masyado. Nag-withdraw na sila. Ano? MS Su, ang matalino ay nakikibagay sa panahon. Hayo ka o, zumuko ka na. Para may konting benepisyo pa ang pamilya Su. Mukhang ayaw tanggapin ni MS Su ang kabaitan. E di magsimula na tayo. Bosu, saan tayo pupunta? Ito ang bundok ng gamot na pinasamang pinamamahalaan ng limang lalaking negosyante ng gamot sa Jiangxia mula pa sa Manila. Taon-taon, may seremonya ng paghahanap ng gamot sa bundok. Ang makakahanap ng pinakamahalagang gamot sa bundok na ito, ang makakakuha ng karapatan sa paghahati ng rehiyon. Sa taong ito, baka ang pamilya Su na lang ang makakakuha ng tira-tira. Bosu, huwag kang masyadong pesimista. Baka sila ang matalo. Si Chu Fei ay nag-aral mula pagkabata ng tanging. Pamaraan ng pamilya Chu sa pahanan ng gamit ang Chu. Pagmataling ang mga taong nangalipas. Ngayon, walang sinumang makakatalo sa kanya. Ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya. Laging nasisinagan ng araw at buwan. Sa harap, 100 metro. Heto, iwas ang liwanag sa baba. Iyan may isang. Hukayin Montag. Siege. Yang Master Chu, isang daang taong lingsi. Aray, talagang isang daang taong lingsi. Sa limang lalaking pamilya natin. Baka ilang dekada nang hindi nakakita. Ng gamot na ganito katanda. Oo nga. Sa tingin ko, talagang kailangan siyang Master Chu. Oo, tama. MS Su, sa tingin ko, sayang lang ang oras natin. Ano sa tingin mo? Oo nga MS. Su, kung hindi ka Zuko. Baka pwede kang humingi ng konting pabor kay yung Master Chu. Baka makakuha ka ng magandang lugar. Ha ha ha. Hay, Bosu, itong 100 taong lingzi. Napakahalaga ba? Akala mo ito ay gulay sa inyong baryo? Mas mahal pa ito kaysa sa buhay mo. Ganun pala. Yang Master Chu, itong Feng Shui mong ito. Hindi rin naman ganoon kagaling, nakahanap lang ng 100 taong lingzi. Qin Feng, ang 100 taon ay isang gamot na. Bihirang makita sa loob ng ilang dekada. Talaga? Sa totoo lang, ang teknik ni Yang Master Chu ay hindi ganoon kagaling. Mas magaling pa ang aking maliit na ilip. Gago ka. Siege. Kung may kakayahan ka, hayaan mo itong humanap ng 100 taong gamot. Ako'y Suzuko na agad. Ang aming si Xiaohei, hindi interesado sa 100 taong gulang na halaman. Siege. Kung makakahanap siya ng 100 taong gulang na halaman, kakain ako ng tae sa harapan ninyo. Kakainin ko ang tae niya. Hoy, narinig niyo yon? Siya mismo ang nagsabi. E kung hindi niya makita, Kung hindi niya makita, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Siege. Qin Feng, hindi mo kailangan gawin ito para sa akin. Kung matalo na. Ang pinakamasama, makakuha lang tayo ng isang piraso ng lupa. Mas mababa lang ang kalidad. Bosu, huwag kang mag-alala. Ang aking Xiaohei. Napakagaling Yang asong kalye mo, karapat dapat bang humanap ng halaman? Kung gusto mong maging apo niyong Master Chu, sabihin mo ng diretso. Ay, ang ibang tao, napakatagal nang nakaluhod. Hindi na alam kung paano tumayo. Ikaf. Kung gusto ninyong makakita, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Panoorin ninyo. Xiaohei, may lahi ka ng Baizi, nakakaunawa sa lahat ng bagay. Alam mo ang mga espiritu ng kalikasan. Ngayon na ang tamang panahon para gumising. Siege. Ito ang hari ng ginseng na 1,000 taong gulang. Qin Feng, ano ang nangyari kanina? Wala lang, konting pamilyar na teknik lang sa paghawak ng hayop. Ang aking bagay na ito, mas mataas ng 100 beses kaysa sa iyong bulok na lingzi. 100 beses, Ang ugat. Ang anyo ay naku, ang bango. Ito ang pinag-usapang. Hari ng ginseng na 1,000 taong gulang. Kahit isang subo lang sa isang taong malapit na mamatay. Makakabuhay ito. Mas maganda ito kaysa sa lingshi. Oo. Ano ba yang kasuhan na yan? Viele denken kumpara es lingsi ni yang Master Chu. Lingsi? Ha? Sinong nagsabing ito ay hari ng ginseng na 1,000 taong gulang? Ako, sasabihin ko.
Basura lang itong ugat na to. Shufei, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ano pa? Gusto mong magsinungaling? Magsisinungaling ako. Anong magagawa mo? Xiaohi, Seije. Anong ginagawa mo? Oy! Ano? To? Young Master Chu, Ito, TNG Aso. Ha ha ha. Gusto mong mamatay? Hoy, ito ang usapan mo at talo ka. Kailangan mong tuparin. Ikaw ang nandaya kaya nagalit si Xiaohei. Ikaw ang may kasalanan nito. Sedge, tawagin mo sila. Isang palaso sa langit, libu-libong sundalo'y darating. Shufei, ano ba talaga ang gusto mo? Kami ang nanalo. Nanalo? Sinong nagsabi? Ako lang ang may karapatang magsabi kung sino ang nanalo. Pinahiya mo ako ngayon, at ngayon ay gusto mong umalis? Hulihin sila. Young Master Chu, sobra na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Wala kaming ibang intensyon. Ang mundo ay puno ng interes. Ngayong nanalo si MR Kin sa paligsahan. Ibig sabihin, mas magaling siya sa paghahanap ng halamang gamot kaysa sa iyo. Maaari niya kaming tulungan sa hinaharap sa paghahanap ng halamang gamot at pagpapataas ng kalidad. Ngayon, si MR Kin at si Miss Su ay aming mga kaibigan, at hindi namin papayagan na may manakit sa aming mga kaibigan. Ziga. Kahit na makahanap siya ng mataas na kalidad na halamang gamot, ano naman? Sasabihin ko sa iyo, siya at si Suru ay mga negosyante lamang. Hindi niyo siya maasahan. Ako lang ang inyong maasahan. Sino ang nagsabing negosyo lang kami? Siya ay aking nobyo. At aking magiging asawa. Miss Su, ito ay. Paano? Basta't nandito ako, ang inyong mga halamang gamot, ay magkakaroon ng garantiya. Kahit papaano, 1,000 taong halamang gamot bawat buwan. Ay naku. Ano ba ang sinasabi mo? Kahit wala kang pangako. Hindi namin kayo pababayaan na apihin. Kayo ni MR Kin. Tama ba ako, mga kasama? Tama. Tama ang sinabi mo. Sige, ito na ang usapan. Alis na kami. Oo, sige, sige. Tara na rin tayo. Young Master Chu, kung ako ang tatanungin. Kanina pa dapat natin silang hinuli, itali ang babae. At itapon ang lalaki sa ilog. Bulak ka ba? Hindi mo ba nakita na ang mga matatandang iyon ay nakatayo sa kanilang paning? Gusto mo bang itali ko silang lahat? Gusto mo bang patayin ako? Hindi. Yung Master, habang inimbestigahan namin si Kinfeng, nakakita kami ng isang mahalagang clue. Ang biyudang si Bai Yu na kasama ni Kinfeng ay ang bata na nakakita ng lihim ng aming pamilya Chu at tumulong sa pagtakas ng bata mula sa pamilya Qin. Ano? Hindi ko inaasahan na makikita ko siya sa ganitong paan. Tumawag kay Zhang Hu. Ang tungkol sa nobyo, ginawa ko lang iyon para sa kanila. Sinabi lang ng basta, huwag mong masyadong isipin. Okay lang, kung hindi mo nabanggit, nakalimutan ko na. Ah? Talaga? Lolo. Lolo. Kumusta na? Okay lang, maghilamos ka muna. Magilamos? Pero ang lolo ko, nakatulog pa rin. Kailangan habang hindi pa nagigising ang lolo, bilisan mo. Linisan mong mabuti. Ah. Sige. Hindi pa tapos? Malapit na. Ang bilis mo naman. Wala pa akong preparasyon sa isip. Linisan mong mabuti, kakainin ito. Alam ka una. Tuvalia. Hindi na ako nagpalit ng pambahay. Mas madali, makakatipid ng oras. Baka kasi magising ang lolo, baka hindi na umabot. Pwede rin. Yung kunin mo na. Ah? Dito ba?
Ano pa? Sa kwarto na lang. Halika, nahihiya ako. Ikaw, magabat ka. Ito pala ang malaking lungsod, ang wild ng mga laro. Maghilamos ng bayabas, ilalagay pa sa katawan, ako pa ang kukuha. Zabi Montag bayabas nakakainin. Ano pa? Ang lolo mo nahulog dahil sa mahina ang dugo. Ang bayabas, pampalakas sa kanya, pero gagamit ako ng karayom para ipasok ang gamot. Kaya nga, baka matakot siya, kailangan bago siya magising, turok na. Okay na, wala nang problema. Salamat. Yung bosu kanina. Yung nangyari kanina, kalimutan mo na lang, parang walang nangyari. Anong nangyari kanina? Yung bosu. Wala naman, aalis na ako. Ziege. Huy. Yung clue na hinihingi mo, ipapahanap ko para sa'yo. Salamat, bosu. Nahawakan niya ako sa buong katawan. Talagang parang walang nangyari. Wala talagang nangyari, lalaking mabaho. Lolo. Uy, ang sipag mo Akala mo ba lahat katulad mo? Parang Panginoong may lupa. Araw-araw walang ginagawa. Kaming magkapatid pa ang naglilingkod sa'yo. Hay. Ang sabi mo, parang may ginawa akong masama sa inyong dalawa. Ano ba? Nasaan ang ate mo? Naghahanda ng pagkain para sa Panginoong may lupa. Alam mo pa palang umuwi. Akala ko natulog ka na sa bahay ni Bosu. Doon ka na nga natulog. Nagsiselos ka? Ako, hindi ako. Bakit kanina? Parang asawang inaapi. Hindi ba? Hindi talaga. Talaga? Susubukan ko, totoo ba o hindi? Ano-ano ang gagawin mo? Nen, gusto kita talaga. Pakasalan mo ako. Ayoko sa'yo, umalis ka na. Ano yang ingay? Walang ingay. Nen, sigurado ako kulang pa ang pagiging sincere ko. Mga kapatid, halina't halina, buong miyembro ng Jutsen Manor, isama natin ang Ed. Ay naku, pakiusam umalis na kayo. Huwag nyo na ako ipahiya. Sa susunod na lang, pupuntahan ko muna si Nen. Ano ba yan? Hay. Kasalanan to. Ano-ano to, Nen? Ay ete, nung nakaraang araw sa kalye. Nakita ko silang sumakay ng ghost scooter. Ang goal nila kaya sumama ako ng 2 ikot. Akala ko ba hindi, ngayon ayaw na akong iwan. Hindi Ano yung itsura nyo, parang pulutong ng mga payatot? Ang galing mo Mukhang. Ikaw na ang magiging ate ng Juxian Manor Pasensya na, wala ka ng pag-asa, may asawa na ako. Kasal na kami. Hindi ikaw. Ay, ilang buwan na lang manganganak na to. Matagal na tayong mag-asawa, bakit ka nahihiya? Kung hindi ganito, hindi sila alis, Ed. Hiramin ko lang si kuya, pakiusap. Anong kuya-kuya dyan? Bakit yapi Ate, ano ba ang meron siya na wala ako? Mas magaling siya sa'yo sa lahat ng bagay. Gusto ko siya. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. May sakit ka ba? Buntis na siya, patas na laban pa rin ang gusto mo. Sinabi sa akin ng kuya ko, dapat tayong maging tapat sa pagmamahal. At higit pa, sa harap ng tunay na pag-ibig, walang hindi kayang gawin. Pwede pa akong maging ama agad. Ang dali, di ba? Ang galing mo, sige, maghihiwalay na kami. Huwag naman, asawa, bayaw, kung tutulungan mo akong palisin siya. Itutuloy ko ang relasyon mo sa ate ko. Kung hindi, huwag ka nang umasa na makasama ang ate ko. Siyempre peke lang yon, asawa ko to. Paano ko siya ibibigay sa'yo ng basta-basta? Di ba? At saka, tingnan mo ang itsura mo, anong maibibigay mo sa kanya? Na magandang buhay. Pero, may puso akong nagmamahal sa kanya. At saka, magkakaroon din ako ng pera. Ako ang tinatawag na hari ng alak sa Peach Town. Kapag umayag kang makasama ako, sa hinaharap, itira ka sa mansyon at magkakaroon ng mamahaling kotse. Teka, anong koneksyon nito sa pag-inom?
Kitang-kita kung hanggang dito lang ang futuro mo sa baryo. Sinabi sa akin ng pinsan ko, ang mga malalaking negosyante sa lungsod, magagaling uminom. Hindi sila nalalasing kahit ilang baso pa. Kung magaling ka rin uminom, ibig sabihin sa hinaharap. Magiging malaking negosyante ka rin. Siyempre, basta pumayag kang hiwalayan siya. At ibigay siya sa akin, pwede kitang isama. Bilang driver. Ano sa tingin mo? Ganyang katalino, ikaw na bahala. Asawa, hindi mo pwedeng gawin to. Bayaw, tulungan mo naman ako. Bilang kaunaman, ganyan KBA kababaf? Sige na nga. Hoy, mukhang hindi mo alam na may mas magaling pa sa'yo. At may mas mataas pa sa langit. Akala mo magaling ka uminom? Dahil hindi mo pa ako nakikilala. Ibig mong sabihin, magaling ka? Ano? Kaya mo bang makipagtagisan sa akin? Boss, huwag kang matakot, labanan mo siya. Magpakatatag ka. Huwag kang magpahiya. Ikaw ang may gusto nito, handa na ang ala. Kung matatalo ka ngayon, maghihiwalay kayo. Ipagkaloob mo siya sa akin. Kung ako ang manalo, huwag mo na siyang buluhin. Magsimula na tayo. Ang galing. Ang lupit mo, kuya. Si. Kaya mo yan, asawa. Kinfeng, kamusta? Kaya mo pa ba? Kung hindi, huwag na. Kung ako sa iyo, kung hindi mo na kaya, huwag mo nang pilitin. Hindi ka ikahihiya kung matatalo ka sa akin. Ang pinuno ng Jutsian Village. Hindi ikahihiya. Maaga pa. Si. Ikaw ang unang nakasabay sa akin. Sa oras na ito, inuman na, tagay. Sa ilalim ng beast control technique, ang alcohol ay direktang nailalabas sa katawan. Kahit ilang buwan pa akong uminom, hindi ako lalasing. Bata ka pa, masyado kang baguhan. Oy, kuya. Hindi ako sang-ayon. Bakit ang lakas mong uminom? Kung hindi ka sang-ayon, pwede mong isama ang mga tropa mo. Tara, mga tropa, sama-sama tayo, magkakasama tayo, malakas tayo. Labanan natin siya, inuman. Tara, inom. Lahat uminom, 3 sa kanya. Bayaw, ang galing mo, lasing na silang lahat. Hindi kaya magkaproblema. Huwag kang mag-alala. May kontrol ako. Pasok muna tayo, bukas pagising nila. Aalis na sila ng kusa. Tigil. Palam, kuya. Ano ba ito? Ikaw, mas malakas kang uminom kaysa sa amin. Sa hinaharap, tiyak na. Magiging mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang aming kuya. Umalis na kayo. Ayaw kong maging kuya ninyo, basta huwag na lang kayong guguluhin ang aking asawa. Hindi. Dahil natalo na kami sa Jutsian Village. Natalo na kami, kaya ikaw na ang aming kuya. Kuya. Ate. Talagang humanga ako. Sabihin mo nga. Oo nga pala kuya. Kanina narinig ka o si ate. Tawag sa'yo ay bayaw. Ano ibig sabihin nun? Ito kasi.
Actually, itong si At ay kapatid ko. Si kuya nyo, hindi lang ako ang babae niya. Patit SI 8 Kaorin. Siyang unang asawa, ako ang pangalawa. Kuya. Ang galing mo talaga, kuya. Nakakuha ka ng 2 asawa na masayang sumusunod sa'yo. Mulan gayon. Ikaw na ang tunay naming kuya. Tara, beshin natin si 8. Ate, bakit ka natulala? Tumayo na kayong lahat. Di ba sabi mo, tinuruan ka ng kapatid mo ng malalim na pagmamahal? Bakit? Ang dali mong sumuko. Pero tinuruan din ako ng kapatid ko. Mahalaga ang kasintahan, mas mahalaga ang pag-ibig. Ngunit kung para sa kinabukasan, pwedeng isantabi ang 2. At sabi nga nila, sa lambing nalulunod ang bayani. Bayani pia naman ako, hindi ako dapat makamali. Ayos! Tunay kang bayani. Mula ngayon, ikaw pa rin ang Vice President ng Polygamy Village. Salamat, kuya. Sige na. Huwag mong sabihin ang pangalan ko hanggat hindi talaga kailangan. Huwag kang mag-alala, kuya. Tara na mga tropa, alis na tayo. Bayaw, talaga bang magiging kuya mo sila? Ikaw kasi. Kung hindi siya pumayag maging kuya, paano sila aalis ng ganun kadali? Ah, ganon pala. Ikaw kasi palaging may gulo. Dakilang bayani, kuya ay tunay na bayani. Ito yung kuya natin gayon. Nakatira lang dito sa baryo. Parang hindi naman ganon kagaling. Dakilang bayani? Pinagdududahan mo ba ang paningin ko? Sabi ng kapatid ko, tulad kong malakas uminom. Milyonaryo ang kinabukasan. Tulad ni Kuya Kin, bilyonaryo ang magiging yaman. Dakilang bayani. Susunod kayo sa akin mga tropa. Tiyak masarap ang buhay. Shta. Hindi nagkakamali ang bossing natin. Dakilang bayani. Bossing, yun ba si Tiga? Oo. Si Tiga, tauhan ba yun niyang Master Chu? Paano ka napunta sa ganitong liblib na lugar? Tara, lakad tayo, tingnan natin. Tana, lakad tayo, tingnan natin. Huwag kang mag-alala, yung Master Chu, may isang tao sa Peach Blossom Village na may utang sa akin. Siya ang mag-asikaso nito. Siguradong walang maiwan na bakas. Qin Feng. Huwag kang mag-alala, siguradong mamamatay siya. Oh, at yung tinatawag nilang Bairuyu. Siguradong ibabalik ko siya sa iyo. Six, itapon mo na sa ilog, at ikaw. Samahan mo siya sa kanyang huling paglalakbay. Hindi, huwag, Brother Hu, pakiusap. Brother Hu, ako. Basta't patawarin montag lang ako. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko. You. Ah, Kung palalayasin ko kayo, sino ang magpapatawad sa akin? Bayaran nyo ang utang nyo. Pagkatapos, palalayasin ko kayo, itapon sa ilog. Brother Hu, bigyan mo pa ako ng ilang araw, siguradong babayaran ko. Siguradong babayaran ko, Brother Hu. Hindi na kailangan. Maghanda ka na lang sa iyong huling paglalakbay. Takpan ang bibig, Brother Hu, huwag. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magiging aso ako para sa iyo. Patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat. Brother Hu, tumigil ka. Isang huling pagkakataon, Sedge. Kilala mo si Qin Feng? Oo, kilala ka o. May galit ka sa kanya? Eto, ilagay mo ito. Sa kanyang pagkain o tubig, kung magagawa mo ito ng maayos. Patawarin kita, ano ito? Hindi. Hindi naman makakamatay, di ba? Ikaf, papatayin kita gayon din. Kilos, Brother Hu. Huwag, Brother Hu. Gagawin ko, AM, babae at basura. Ayong dalawa ay talagang bagay. Hintayin ko ang magandang balita mo. Alis na. May masama. May balak silang masama sa kuya. Kuya, buksan mo ang pinto. Kuya. Bakit ka nandito ulit? May masamang balak ka pa rin ba sa akin? Ako ang babae ng kuya mo, sabi ko sa iyo. Ay, sister-in-law, hindi ako para sa iyo. Nasaan si kuya? Ah, Kuya. Ay, kuya. Ano ba ito? Hindi pa naman bagong taon. Wala akong ampaw para sa'yo. Kuya, may taong may masamang balak sa iyo. Ganito ang nangyayari, kuya, tumakbo na tayo. Takbo.
Bakit ako tatakbo? Pero si Kuya Tiga yun, tauhan ni Yang Master Chu. Hindi natin kaya. Kahit si Chufi hindi ako takot, bakit ako matatakot sa kanya? Kuya Kin, Hoy, Kuya Kin. Aray. Kumusta? Naibigay na ba yung patundaan niyo? Oo, nasa bahay ka o yung pera. Balak ko bukas tawagin ka para manlibre sa pagkain. At humingi ng tawad. Kuya, huwag kang pumunta. Sige, walang problema. Bukas na lang. Sige. Nasaan ang pera? Ito. Haha, Aray. Handa na ang pera. Halika't mag-inuman muna tayo. Nga, uminom muna. Ako ang may kasalanan dati. Humingi ako ng tawad sa'yo, Pat. Ah, hahaha. Ganito ba? Eri Kuya Chin. Halika. Inumin mo ito para ipakita ang sincerity pagkatapos uminom. Gawin mo na ang gusto mo. Ay, sige. Hindi kayo naglagay ng lason sa alak, no? Hindi naman, kung hindi ka naniniwala. Ako na ang unang uminom. Teka. Gusto kong inumin yung baso mo. Kuya Kin, hindi ka pa rin naniniwala sa akin? Pare, imposibleng lalason kita. Talaga? Ay. CJ. Ngayon, hindi natin alam kung kanino. Sabay tayong uminom. Ito. Ano? Ayaw mong uminom. CJ. Kung ganun, ako na lang. Ay, Kuya Kin. Inom ako. Diyos ko, sana hindi ako yung nakainom ng lason. Wiw. Laso ng alak na ito. Ha ha ha. Aha, panalo. Panalo. Hahaha, wakas na tapos na. Salamat sa Diyos, hahaha. Hoy mahal para sigurado. Nilagyan ko ng lason ang 2 basong ito. Ano? Wakas na suka ka. Ikaf. Halika, punasan mo ang bibig mo. Salamata. Aikafta kba o multo. Huwag mo nang tingnan, buhay pa siya, walang kwenta. Pinagtatawanan ka lang. Ikaw. Si teacher ka. Kinkin kuya siya ang nagpilit sa akin ako. Hindi ko sinasadya, hanapin ka si Tiger ang nagpili sa akin. Punyeta ka. Maliit ang tingin ko sa'yo, muntik na kitang. Akalaing magsasaka lang. Ay hindi ako lang isang magsasaka. Akala mo bata ako, isang ordinaryong tao. Kayang lunasan ang lason na binigay niyang Master Chu. Nagkagastos ng 1 milyon. Hindi ba't swerte? May golden frog ako na panangga. Hindi ako maaaring malason. Golden Frog na pananga. Ano yan? Hindi mo na kailangang malaman. Kahit papaano, kaunti na lang ang oras mo para sa huling salita. Sabihin mo bakit ako pinapatay ni Chufi. Kung dahil lang sa paghahanap ng gamot sa bundok at na-offend siya. Hindi niya dapat ginagawa ito ng malaking panganib. Hindi ko inaasahan. May utak ka pala pero malinaf. Hindi ko sasabihin. Alam mo ang kakayahan ko, di ba? Sigurado kang hindi sasabihin. Ha ha ha. 3 taong gulang pa lang ako, nag-aral na ng martial arts, 5 taong gulang pumasok sa Shaolin, 10 taong gulang sa martial arts school. 16 na taong gulang walang katapat sa buong school. 18 taong gulang nanalo pa. National Martial Arts Champion, gusto kong sabihin malakas din ako. Ja. Mantis Fist Sang Hu.
Hanapin mo ang tatlo. Ah. Kuya Tiga, okay ka lang ba, Kuya Tiga? Aray. Pasensya na, yung praying mantis, natapakan na lang. Anong klaseng tedi akan yan? Tadya kang pangpatok ng aso. Ikaw ngayong araw na to. Talo ako. Magkikita pa tayo. Hindi ko sinabing pwede kang umalis. Sabihin mo, bakit ba gusto akong patayin ni Chupi? HMP. Kung kaya mo, patayin mo na ako. Ako si Kuya Tiger, sa mundo ng mga di kilala. Ang prinsipyo ko ay katapatan at dangal. Sige, magpahinga ka na ng maayos. Zandali. Oy, bata. Kahit patayin mo ako ngayon, siguradong hindi ko sasabihin sa'yo. Si Young Master Chu ang nagsiyasat, yung babeng balo. Nakasama mong nakatira, si Bairuyu, may daladala siyang malaking sikreto ng pamilya Chu. Lalong hindi ko sasabihin yon. Para maiwasan ang anumang panganib, kaya kailangan kang alisin. Ikaw, yung taong pinakamalapit sa kanya. Hindi ko inakala talaga pa lang. Matapang kang tao. Siyempre naman. Dahil Montag PA alam kung sino ako, si Zhang Hu. Anong klaseng tao ba ako? Gusto ko ang taong katulad mo. Sige, umalis ka na. HMP. Ay, ako. Ay, Kuya Tiger, kanina, paang nasabi mo yata ang sikreto. Nasabi Montag yung tungkol kay Young Master Chu. Huwag kang mag-alala. Sinadya kong sabihin yon. Kung hindi, sa tingin mo papayag siyang umalis tayo? Trabaho lang to, bayad tayo. Hindi naman kailangang isugal ang buhay dito. E paano kung malaman ni Young Master Chu? At habulan tayo? TSK. Si Kinfeng ay kulang sa talino. Si Chufei naman ay walang plano. Paano nila malalaman? Bibili na ako agad ng tiket. Lilipat na ako sa ibang bansa. Ang galing ng plano, Kuya Tiger. Bilis, bilis, bilis. Ngayon, kayo naman ang susunod. Kuya Kin, Kuya Kin. Kuya Kin, kami, bala kaming magawa. Patawarin niyo na po kami. Kuya Kin, isipin mo na lang na dati. Naging babae mo pa ako. Patawarin mo na ako ngayon. Kay Bairuyu may malaking sikreto tungkol sa pamilya Chu. Kaya ba? Saan ka pupunta? Saan mo balak tumakbo? Kuya, Ay, Xiao Qian, okay ka lang ba, Xiao Qian? Wala ba siyang ginawa sa'yo? Kuya, ikaf, haha. Narinig kong dumating si Kinfeng. Dinala ko agad ang mga tao. At tama nga, inaapi niya kayo. Kinfeng, alam nating lahat. Na-fake ang promissory note noon. Ganito na lang. Bilang kapitan, ipinahahayag ko, mula ngayon. Ang lahat NGAV ninyo, tapos na. Noon, nanggalhin niya sa akin ang promissory note. Bakit hindi mo sinabing tapos na? Kinfeng, sigurado ka bang gusto mo na ipagpatuloy ito? Huwag kang magalit. Kung ilalantad ko ang sekreto mo at palalayasin kita sa baryo. Oh. Sige, sabihin mo, anong sekreto ko? Mga kababayan, ito ang pera na dapat ay puhunan ni Bosso sa ating baryo. Sa ganitong halaga, bawat pamilya bawat taon ay makakakuha ng di bababa sa 100,000 piso. 100,000. Pero, nasira niya ito. Siya ang dapat sisihin. Ikaw at si Liu Qian ang may gulo. Paano mo? Ibibintang sa akin to. Katarant aduhan. Wala talaga akong relasyon kay Chao Qian. Kung hindi ka nagsisinungaling, wala sanang nangyari. Sinungaling? Sigurado ka? Naisip ko pang. Bigyan kayo ng konting respeto, pero kayo mismo ang may gusto nito. Anong talak mo? Wala akong magagawa. Kahit hindi naniniwala ang mga tao. Na ako ang may kasalanan, pero sa palagay ko, kailangan kong magpaliwanag. Chen Deqiang, araw-araw mo suot ang damit ang sarili ni Liu Qian sa harap ni Chen Xiaofeng. Siguradong masaya ka, no? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Ile! Sinong mag-akala na ikaw, isang hayop na kapitan, ay araw-araw suot ang damit pansarili ng hipag mo? Ha? Buto pala, itong si Chen Deqiang. Mukhang disente, pero sa sarili niyang kapatid. Ganito pala ang ginagawa. Napakazaya. Hindi na lang magtaksil sa araw pa. Isuot ang damit pansarili ng iba. Chen Xiaofeng, ngayon, naniniwala ka na ba? Aano naman ang patunay nito? Maling damit lang yan. Mahal, huwag kang makinig sa kanya. Maling damit? Maling damit ang dahilan? Niloloko Montag ako. Suntukan kita. At ikaw din, Xiaofeng, ano ba ang ginagawa mo? Kuya Montag ako ha, suntukan kita. Hoy mga kababayan, ang magkapatid na ito, hindi lang itong investment ang sinira nila. Sa mga nakaraang taon, ninakaw nila
Ang pera ninyo. Qin Feng, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Talagang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya, ha? Ito ang mga ebidensya. Ano ang gagawin nyo? Nasa inyong mga kamay na yan. Kaya pala noong relocation assistance, dapat ay 20,000. Pero 2,000 lang ang nakuha namin. Inahin pala ng mga magnanakaw na ito. At ang ani ng pamilya ko, kalahati ay ninakaw niya. Suntukan kita. Suntukan siya. Igilan nyo na. Bumalik ka na, akala ko may nangyari sa'yo. Ano, nag-aalala ka sa akin? Siyempre, lalaki ko to eh. Pagkatapos ng ilang panahon, kukuha tayo ng marriage certificate, ha? Esan, Hoy! Ito ang marka ng plum blossom. ano yan? Ah, ito pala ang sinasabi mo. Hindi ko rin masyadong alam, noong bata pa ako, may isang tiyuhin. Binigyan ako ng isang bote ng gamot, sinabi niya na kapag nakilala ko ang kanyang lahi. Kapag na-activate, lalabas ang marka ng 10,000 beasts o ano paman. Pero hindi ito lumitaw, halos nakalimutan ko na. Ang tungkol dito, Ano? YLU, may tinatago siya. Malaking sikreto ng pamilya Chu. Alam mo ba ang ilang sikreto ng pamilya Chu? Noong bata ka pa, at nakapagligtas ka ng isang batang lalaki. paano mo nalaman? Dahil ako ang batang lalaki na yon. Ano? Ruyu, kailangan mong sabihin sa akin ang detalye ng pagkawala ng mga magulang ko. Noong nailigtas kita. Nahuli ako nila pero nakapagtakas ako. Para makaiwas sa kanila. Pumunta ako sa baryong ito, balak kong magtago habang buhay. Hindi ko masyadong alam ang detalye ng tiyuhin at tiya mo. Ang alam ko lang, kung sino ang gumawa noon. Sino? Ang pamilya Chu. Ngayon ay nagkakaintindihan na tayo. Xiao Feng, sa pag-iniksyon ng susi na ito, magiging perpekto na ang iyong 10,000 beast technique. Ngayon, hindi mo na kailangang umasa sa mga hayop na nasa paligid mo. Humiram ng kapangyarihan. Taglay mo na mismo ang lakas ng 10,000 hayop. Pwede bang huwag kang pumunta? Kailangan kong imbestigahan ang nangyari sa aking mga magulang at binabantayan ka na rin nila. Kailangan kong pumunta. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala si Chufi. Hindi niya ako kayang saktan. Tara na. Hoy, mag-ingat ka, huwag mong ipaalila ang aking ed. Aray! Manang Ali, huwag kayong mag-alala, nandito kami. Talagang hindi namin pababayaang may mangyari kay Kuya. Oo, tama. Tara na, tara na, tara na. Nakita mo ba? Iyon ang Choose Clinic. Kamusta? Ayos ka ba? Hoy, walang problema boss. Kahit na ang pagsasagawa ng mabuti ay hindi hilig ng mga tropa, ngunit ang pagnanakaw at panggugulang ay ang kaya ng mga tropa yan. Kung gayon, ano? Mali ang sinabi ko, ito ay pag-agaw sa mayayaman upang tulungan ang mahihirap, pagpapatupad ng katarungan. Mas maganda yan. Sige, mauna na kayo. Nabigo si Zhang Hu at tumakas pa sa ibang bansa. Ano ang masasabi mo? Huwag kang mag-alala yung Master Chu. May ipinadala na akong iba. Talagang maasikaso ka. Tara mga tao, tingnan ninyo. Mga bogus na doktor ang mga ito. Isang simpleng sipon lang ng aking kapatid. Hinuhila niya pa. Magbayad kayo. Magbayad kayo bayani. Magbayad kayo. Anong nangyayari? Magbayad kayo agad. Kung hindi kayo magbabayad kayo bayani. Wawasakin ko ang inyong tindahan. Bayani. Magbayad kayo. Bayani. Magbayad kayo agad. Ano ang ginagawa ninyo? Ang ingay ninyo. Hindi pa ninyo alam na nagpapahinga ang iyong master. Dr. Liu, young master. Hindi ko rin masyadong alam. Pagdating ng grupong ito, bigla na lang nilang sinabing, nawala ang paa ng kanilang kapatid dahil sa paggamot natin. Ikaw ang may pananagutan dito, di ba? Ibinalik mo ang paa ng aking kapatid. Nawala dahil SIO. Paano natin ito pag-uusapan? Wala na ang paa. Tingnan mo. Paano natin ito pag-uusapan? Wala na ang paa. Tingnan mo. Gumagalaw naman ang paa. Ah? Anong sinasabi mo? Nagkukunwari ba kami?
Huwag kang kikilos. Ito ang unang trabahong ipinakatiwala sa akin ng boss. Kailangang matapos ko ito. Pinalayas kita sa Jutsian Village. Aray. Ang binti ko. Halika tingnan ninyo. Mga walang kwentang doktor. Isang simpleng sipon lang, nawala na ako. Ng isang binti. Oy kayo. Tigil na. Pera lang naman ang gusto niyo di iba? Magbayad na lang kayo. Umalis na sila. Magano ba? O hindi, 1 bilyon. Magano? Hindi, nababaliw ka na ba? 1 bilyon. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Yang Master Chu, magnanakaw talaga sila. Siyempre, alam ko naman yan. Ano pang hinihintay niyo? Palayasin niyo sila. Opo. Young Master Chu, ang ibig sabihin ni Young Master Chu. Walang bitaw, Tapos nananakit pa kayo. Kung kumalat ang balitang ito, hindi maganda para sa inyong pamilya Chu, hindi maganda. Ikaf pala. Kinfeng, parang hindi kita ginugulo Huwag kang magpakapalit. Nagpapakapalit ako, ano ngayon? Ano naman ang magagawa mo sa akin? Sigurado ka bang hahanapin mo silan? Isa lang akong hamak na magsasaka. Na sumasagupa sa Young Master Chu. Hindi pa ako handang mamatay, syempre. Si Zhang Hu pa lang, halos mamatay na ako sa takot. Sige, may lakas ka ng loob. Makbayad ka. Young Master Chu, huwag Montag ng bayaran. May paan ako. Kinfeng, ang mga pangit mong paraan. Ay alam ka gusto mong mangikil. Kumuha ka na mas magaling na artista. Kaya kung ipahayag ang katotohanan. Totu ba? Pangungutong. Paano kami nangungutong? Uunga, ang binti NG kapatid ka ay talagang nawala na. Kung tatanggalin ko ang kumot na ito, at nandiyan pa ang binti niya, ano ang gagawin mo? Kung nandiyan pa ang binti niya, nandiyan pa. Kung nandyan pa ang binti niya, ipaputol ko ito ngayon din. At ibibigay sa'yo. Siege. Kuya, huwag naman. Ako ay Psilon. Kung talagang wala na ang binti niya, ano ang gagawin mo? Edi babayaran namin kayo, double pa. Bayaran ka ng 2 bilyon. Young Master, okay lang. CJ. Ayon sa sinaunang alamat, may multo sa gubat na nagpapagalaw ng 5 demonyo. Gamitin ang espiritu ng multo sa gubat, ang 5 demonyo, halika. Tingnan mo, hindi ba't buo ang binti mo? Paano ito nangyari? Kanina ka nakikita Nasaan ang binti ko? Nasaan ang binti ko? Saan mo dinala ang binti ko? Saan mo ito dinala? Hindi siya ang may gawa nito, ako ang may gawa. Kuya, hindi pwede ito. Hindi ako pwedeng mawalan ng binti. Sige na, ibabalik ko lang mamaya. Sige na. Pwede pa palang ibalik ito? Huwag na doktor. Nawala ang binti ng kapatid ko dahil sa'yo. At gusto mo pang sirain ang dignidad niya? Sige na, ano pang hinihintay mo? Bayaran Montag. Yung master, may pera tayo. Huwag mo silang bigyan, sila ay ang kite mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mababayad ng 1 bilyon. Huwag ka na magdulot ng problema kung makakaabala ito sa mahalagang bagay. Papatayin kita. Kinfeng, mag-ingat ka sa pagtalon, baka mas prain ang paa mo. Ayon sa ugali ni Chufi, paano siya magpapakumbaba ng ganito? May problema talaga dito. Kuya, itong binti ko. Ang binti ko. Bumalik ang binti ko. Kuya, paano itong pera? Kunin niyo ang tig 10,000 ang natira, i-donate sa orphanage. 10,000? Ayos. May gagawin pa ako, mauuna na ako. 10,000? Ang ganda. Tig 10,000 tayo, boss. Tama ka talaga sa kanya? 10,000. Ito ang tunay na boss. Talagang may pangarap. Siyempre, nakita niyo na? Ang boss, hindi kumukuha ng kahit piso. Lahat idinonate sa orphanage. Ito ang tunay na klaseng Panginoon ng Jutsian Manor. Mga kapatid, kain at inuman tayo. Punta tayo sa magarang kainan. Ang kaso ni Chufi, mukhang kailangan pang imbestigahan ng mabuti. Ruyu. Bunso. Nasaan siya?
Tito Zhang, may kailangan ka ba sa akin? Xiao Qin, may malaking problema. Hinahanap mo ang magkapatid na bay. Narukot sila. Ano? Sabihin mo, Bai Ruyu, noong nakaraan, ang batang lalaki na iniligtas mo. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko sasabihin sa'yo, patayin mo na lang ako. Ayaw ng maayos, gusto ng magulo. Ganun ba? Alam mo takdia kung ano ito? Kapag ininom mo ito, sasabihin mo ang totoo, wala kang choice. Pway, anong klaseng tapang yan? Pinag-initan mo at ko. Hintayin mo, darating ang asawa niya. Wala sa inyo ang makatakas. Painumin mo siya. Huwag. Kung may problema kayo, sa akin yung idaan. Bitawan yung kapatid ko. Okay lang Ete, tong gamot na to para lang magsabi ng totoo, di ba? Hindi ako takot. Huwag. Bitawan mo siya. Bunso. Ang sarap. Meron PABA? Ikaf. Masarap diba? Basta masarap, okay na. Tanong ko lang, naloko ba kayo ng mga scammer? Ito talaga ang pampasabi ng totoo. Subukan nyo na lang. Sabihin mo, yung bata na iniligtas ng ate mo. Ano ang pangalan niya? Nasaan siya ngayon? Hindi ko sasabihin sa'yo. Si Kinfeng ang taong yon. Ay, epektibo pala talaga tong gamot. Kinfeng. Ikaf nga. Kaya pala ang galing mo. Kaya pala ganito. Gago, yang puta ka. Kung matapang ka, pagawalan mo ako. Pagdating ng asawa ng Ed ko, papatayin ko kayong tatlo. Sabihin mo, ano mga kayang gawin ni Kinfeng? Papatayin ka. Tangina, pakawalan mo ako kung matapang ka. Kung matapang ka, zulo tayo. Di ba pampasabi ng totoo, tong gamot mo? Bakit parang walang epekto? Boss Chu, mga scammer pala to, isang gamitan lang. Isang beses lang talaga, tu? Puta. Pero okay na. Alam na natin na si Kinfeng yon. Yun na ang sapa. Kunin mo rin si Zuru. At dalhin mo rito. Gamitin natin silang tatlo bilang pambarte. Sapat na yon. Sige. Hoy Kinfeng, hinahanap mo ang magkapatid na bay, di ba? Sa Hillside Villa. Huwag mo akong patagalin. Kinfeng, huwag kang pumunta. Kinfeng. Noon, hinayaan ka ng tatay ko na tumakas kasama ni Kinfeng. Ang tagal kitang hinanap. Pero buti na lang. Magkakasama na kayo ngayon, mas madali na. Hindi ka patatawarin ni Kinfeng. Siguradong paparating na ang asawa ng Ed ko. Mas mabuting pakawalan mo kami, kung hindi, malalaman mo ang mangyayari. Hindi mo alam ang kalalabasan. Gusto ko nga ngayon na dumating siya agad. Boss, 2 sausage, 2 kidney, at 2 lamb skewers, spicy. Sige. Dinukot sila ni Chupi. Mukhang alam na niya na mayroon akong one shuju. Kung dahil sa akin, hindi ako lalabas. Hindi niya sila gagawa ng masama, kumain muna tayo. Nasaan siya? Sabi nyo darating na siya agad. Ah, baka may inasikasoleng nantala. May inasikaso? Anong mas importante pa sa inyong tatlo? Bakit hindi niya maintindihan ang priorities? Dumating na SI Young Master Chu. Puntahan ka o. 3 oras ko siyang hinintay, nagbabarbecue pala. Ete, ang sama niya, nag-isa lang siyang kumain. Dapat bigyan mo siya ng matinding leksyon. Huwag mo siyang payagang matulog sa kama. Hindi ba dapat nagdadasal tayo na hindi siya dumating? Kung darating siya, masasaktan lang siya. Hay, malakas ang asawa ko. Isang basura lang si Chufay. Madali lang siyang talunin. Akpan ninyo ang bibig nila. Huwag. Akala mo hindi ko alam ang kakayahan niya? Magaling siyang lumaban? Walang kwenta yan sa mundo ngayon. Kailangan ng kapangyarihan at background ngayon. Naghanda ako ng 10,000 tao para sa kanya.
Kinfeng, bibigyan kita ng 5 minuto. Kung hindi ka makapasok sa 5 minuto, itong 3 babae mo, ako na ang bahala sa kanila. Oh. Sige, enjoy ka, alis na ako. Hoy hoy hoy, ano ba? Hindi mo sila ililigtas? Paano ako makakapasok sa 5 minuto? Kuya, wala ka bang utak? Ang daming tao. Mas mabuti pang umalis na lang ako. Hoy hoy huwag-huwag, 10 minuto. Yehey! Hindi, 1 oras, bibigyan kita ng 1 oras. Kuya, nakikiusap ako, huwag kang umalis. Yenen, dahil nakikiusap ka na. Papayag na ako. Sugurin ninyo. Kailangan pa kitang pakiusapan para iligtas sila, ang cute mo. Magpakasaya kayo, hintayin ninyo ang katapusan ninyo. Tingnan natin kung masaya pa kayo pagkatapos. Young Master Chu, Natalo Zia, Natalo Zia. Anon gayon? Ano pa ang masasabi ninyo? Natalo na ang mga tao mo. Bakit ang saya mo pa? Napatay si Young Master Chu. Yes, yihi. Ate, may sira ba siya? Napatay na ang mga tauhan niya. Nag-iinuman pa para magdiwang. Parang tama ka. May sira ba kayo sa ulo? Si Kinfeng ang tinutukoy niya. Pinatay si Kinfeng. Ayaw niyo pa ring maniwala? Hey naku! Kunin mo yung Jedi pendant niya para sa akin. Nasa Dancian niya yun, kunin Montag. Oras na para makita niyo ang katotohanan. Pasok! Kasama ang aking tropyo. Siya ba ang tinutukoy mo? Imposible. Paano ka nakaligtas? Huwag kang mag-alala, kahit mamatay ka, ako ay mamumuhay ng maayos. Mukhang maraming itinago ang 2 iyon noon. Sabihin mo, nasaan ang mga magulang ko? At ano talaga ang nangyari noon? Baka nga. Pwede kitang patawarin. Sige, kung ganon, sasabihin ko na. Ang mga magulang mo. Patay na. Noong hinahanap ang lihim ng Wan Shujui, pinatay na sila ng tatay ko at itinapon sa ilog. Yung pag-uga nila sa loob ng sako. Hindi ko pa rin makalimutan hanggang ngayon. Chufi, hanapin mo sila. Kaapat dapat lang sa kanila yon. Noon, gumastos na malaki ang tatay ko. Para mahanap ang Wan Shujui sa libingan ng pamilya Qin. Nag-alok ang tatay ko ng 1 milyon, ayaw pa rin nilang ibenta. Tapos magrereklamo pa sa pulis, dapat ba silang mabuhay? Gago ka. Siege. Pero na yon. Perpekto ang wakas. Akalain Montag, ganito pala kalakas ang Wan Shujui. Malapit na itong maging akin. Sa tingin mo, pagkatapos mong patayin ang mga magulang ko, mabubuhay ka pa? Hoy, ikafrin, minamalit Montag ako, no? Okay lang kung sila, pero ikafrin? Ayong lahat ang may kasalanan nito.
Ngayon, utos ko sa iyo, magpakamatay ka na. Kung hindi, babarilin ko siya. Kinfeng, huwag kang matakot. Hindi siya magpapaputok. Kung kaya mo, paputukin mo. Kung patayin mo kami, kahit makuha mo ang Wanshujun, hahabulin ka pa rin. Tumahimik ka, tanga. Alam MOBA kang ano ang Wanshouju? Kapag mayroon ako nun, hindi ako matatakot mahuli. Kahit habulin ako, ano naman? Patay na kayong lahat. Patay, naiintindihan mo? EDI, Paputukin Montag na. Akala mo hindi ako magpapaputok. Ngayon ko ipapakita sa iyo. Galit na galit ako kapag minamaliit ako ng iba. Akala mo hindi ako makakapatay? Susubukan ko para makita mo. Ano? Buhay pa ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ligtas kayo ngayon. Ikaw naman. Kuya Kin, Panginoon Kin, nagkamali ako. Hindi na kita gagambalain, ibibigay ko sa iyo ang buong pamilya Chu, pakiusap. Ipatawad mo na ako. Ito ay para sa aking ama. Kinfeng, Bayaf. Bakit hindi mo na lang tapusin para walang problema sa hinaharap? Masyado pa siyang pinagbigyan. Hindi lang ang aking mga magulang. Marami pa siyang nasaktan. Pipigilan ko siya at iwan sa bilangguan. Dapat siyang magdusa habang buhay para sa kanyang mga kasalanan. tara na. Nanay, tatay, alagaan ko ang bahay na iniwan nyo. Nakaganti na rin ako, maaari na kayong magpahinga. Sige, umalis na tayo. Ginoong Kin, pwede ba akong lumipat sa kwarto mo? Ha? Hindi pwede, walang sapat na espasyo para sa lahat. Okay lang, pwede tayong magsama sa isang kwarto. Lalong hindi pwede, bayaw ko siya. Hindi naman sila kasal, pwede tayong magkompetensya ng patas. Ikaf, bagas ka talaga. Kung hindi, sasabayan kita ng etko. Hindi mo ako kayang talunin. Ha? Ete, bakit hindi ka nagsasalita? Alainan, Ayoko, akin ang Bayaf Ko, Bitawan Montag. Akin ang bayaf ka o. Bitawan mo, akin siya. Ilan ako may mawat?